Amen. Good evening po sa bawat isa. Tayo po'y mag-umpisa na po ng gawain sa gabi po ito. Tayo po lahat ay tumayo. Awit po tayo. Gandang gabi po sa inyo. At salamat po dahil magkakasama po tayo ngayon sa napakahalaga at pinakamahalagang pananalangin ng magkakapatiran sa Panginoon, ang prayer meeting. Awit po natin, page 97 sa Hymnal po sa Tagalog, may lupang sakdal ng ganda. O sa English, sweet by and by. Amen. Salamat po sa mga nag-song winning. Hindi ako nakasama dahil inayos ko po yung dito kasi baka umulan. Masira ng tuloy ng ating harapan sa likod. Amen. May lupang sakdal ng ganda. Ulitin natin na masigla para sa ating Panginoon. Amen. First as already sing. May lupang pagkaganda-ganda na handa sa ating ng Ama at sa daigdig ay maligya sa taman ay magsasarap. Panahon na saya kung tayo ay sa loob umiyak. Panahon na saya sa langit tayo'y magkikita, sabay tayong saktan ng ganda. Bakit natin ipagmamalit, ang ligahin ko'y balaran, kapayapa ay sasabihin. Panahon na saya, kung tayo ay sa'yo tumigay. Panahon na saya, sa langit tayo'y magkikita, sa hanggang nasa kalangitan. Puri ay ating pinaalay, dahil sa kanyang pagmamahal, at sa ngalan niyang ibinigay. Panahon na saya, kung tayo ay sa iyong umiyak. Panahon na saya, sa langit tayo'y magkikita. Amen. Mauna man ang iba. Diba? Kaya pa tayo mauna ang iba. Kaya baka tayo mauna. Ang napakaganda, lahat tayo ay magkatagpo sa langit na bayan. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Paunahan po tayo ni Brother Noli sa ating pananalangin. So, yung mga langin, tayo po'y makakasin mo po. Dakilan namin Diyos, salamat po sa araw ito. Ituloy na namin ito ng bangkot na ito, ang prayer meeting, ang isang mga gabi sa aming gawain. Naway ikaw, mahuna sa amin, Panginoon, naway salutin na kami sa Panginoon. Panalang Espiritu, pag kami ay matutuloy sa aming gawain, sa gabi ito, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, maraming salamat po sa gabay at pagbigay ng talino sa bawat isa upang kami magiging bukas ang isipan para pag-ilayan ng iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga kapatiran po na dilito, naway ikaw ang manguna, Panginoon, naway sawayin mo ang kaaway sa anumang pagsubok, Panginoon, anumang gawain ng masama, naway ikaw ang saway sa katulungan. Pagkami magpatuloy sa aming gawain sa usapan. Laging sa ngalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pa kong awitin. Okay. Faith is the victory. Faith is the victory. Awitin natin. Masigla. Yung parang bigkas. Diba? Parang ligtas kahit hindi ligtas. Dito lang. Faith is the victory. First as already sing. And come along the hills of life, ye Christian soldiers rise.
dance below, let all our sweat be heard. Great is the victory we know, that overcomes the world. Praise now. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Second, His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road that seems above, we shout the triumph cry. By faith in life, our will we stand, to follow everything. The flame by which they conquered death is still our shining shield. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Fourth stands up, fourth. You will that overcomes the foe. Like rain that shall be given. Before the angels he shall know, his name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame. Well, that they show the rocks of night, in Jesus' conquering name. As for us, great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. So God be the glory. When you look dito ka, may papel ka ba? Anong papel ka? Ay, sige. Dalawa kayo. Amen. Makaupo na po tayo mga kapatid. Ayan. So may announcement lang. Ayun po, yung sa anniversary natin. Patuloy natin ipag-pray at paghandaan at at the same time yung ating po contributions. So i-update ko na lang po kayo. Hindi ko pa yung kopya ng contributions kay Sister Noemi yung updated. Okay, so ano ko na lang po. I-update ko po kayo para makita natin kung ano pa yung mga ilang mga kakulangan sa ating commitments. Okay? So, kompleto na ba kayo sa commitments natin sa anniversary? Papalapit na. And expect natin baka may mga ilang pastor na pupunta. Yung mga kaibigan natin pastor at fellowship, baka sila po ay makapunta. And then, so mamaya pag-pray natin to. August 25, okay, yung ating youth anniversary. Second year youth anniversary celebration. Okay? So August 25. So ito po yung programa ng kabataan and ang i-invite po natin dyan ay mga kabataan na rin na mga bisita. Okay? And at the same time, mag-iimbita rin tayo ng kung sino ang logi ng Panginoon na tagapagsalita. And sa meeting namin nila Pastor Ira, nagkaroon ng mag-uusap patungkol sa mga nangyayari nga sa church na mga kabataan. Kasi po ang kabataan ang frontliner talaga sa gawain ng Panginoon. Sila yung sumasama sa soul winning, hindi ko rin sila sa choir, sa orchestra, frontliner talaga. Kaya, kumbaga sa isang giyera, sila talaga yung unang nakakatake. Kasi sila yung nasa harap ko. Okay, kaya,
may pagkakataon, natatama ng bak, di ba? Mababaril bilang sundalo. Kaya kailangan nila ng revival. At naisip ng grupo namin na magkaroon ng revival monthly. At iikot din sa mga church na fellowship. So pag-pray natin ito, para po sa kabataan, magastos, pero kailangan para ang mga kabataan ay mailaban natin sa gawain ng Panginoon. Kasi kung hindi natin sila ilalaban, naalala ko noon, nung kabataan namin, elementary kami noon, napaka-aktibo namin sa gawain. Napakarami namin. Nasa ano kami ng kabataan. Maabot kami noon ng 30. Mga kasing laki ni Shelan. 30 kami noon, napakarami namin. Puro kabataan, doon pa kami noon sa may bagsak. Pero pagdating nung pumasok kami ng high school, lahat nag-backslide. Lahat nag-backslide. Si Jason lang yata din nag-backslide. Lahat nag-backslide, lahat ng mga kapatid ko nag-backslide. Kaya sila Andoy, kapatid ko yan. Sila, napakarami. Lahat nag-backslide. Sila Sister Joy, sila Jade, yan. Backslide yung lahat na kalungkot. Yung konti na lang yung nakabalik. Yung iba, wala na. Mahina na. Nag-asawa ng unbeliever. Yan. Bakit? Kasi hindi na alagaan yung kabataan. Wala naging programa sa kabataan. Na sila na sana yung susunod na henerasyon ng gawain. Pero hindi nangyari kasi na hindi sila nabantayan, hindi sila naalagaan, hindi sila nagabayan. So nakikita ko sa vision na binibigay ng Panginoon, kahit na lalabas ay dito pera, magastos, pero kailangan. Kasi pag hindi natin sila inalagaan, walang magtutuloy ng gawain dito. Wala tayong magiging katubang para ipatayo yung building ng Panginoon. Amen? Wala tayong magiging katubang. Kaya kailangan natin mag-invest tayo sa kanila. And then, next year, Lord willing, ay makasama tayo sa Youth Congress. Okay, kaya yung mga youth, magagawa tayo ng alkansya. Ito, ang gagawin natin dito, kanya-kanyang pangalan. Kaya kung may extra pa kayong garapon, dalhin nyo po dito. Gagawin natin alkansya. Isisil natin ito, didikitan, tapos lalagyan ng tape at pipirmahan para hindi talaga siya mabuksan. Tapos lalagyan natin ng butas sa ibabaw. And then dito lang natin siya ilalagay sa loob. Tapos may magpo-collect na sekretary, yung sekretary maglalagay. Tapos ipapakita na lang sa inyo na nasa loob na yun. Perang pinipon. So, Lord willing, babalik na ang pasukan, makapag-ipon kayo mga anak. Kasi ang in-expect natin iipunin ay nasa 1,000 pesos. Kasi ang camp ay gaganapin, maraming camp tayo pwedeng samahan. Pero ang nakita ko maganda natin samahan dito kay Pastor Ira at yung sa Santa Rosa, Laguna. 3 days yun sa Santa Rosa, Laguna. Alam Pastor Ira, 5 days. Okay, magkahiwalay na week. Pero vacation yan. Vacation siya magaganap. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya yun, mag-ipon tayo para makasama kayo. Kasi kailangan nyo to, mga anak. Nakita na ako ng youth conference. Napakaganda ng youth conference. Napaka-active ng youth conference. At yung mga napupunta ng youth conference, grabe yung spiritual growth na binigay sa kanila. Yung backslider, meron nga doon kinakapatid ko. Ay, hindi pala. Anak ng ninong ko si Shanley. Backslider yun, may boyfriend yun. Pero nung napunta doon ng Santa Rosa, Laguna ngayon, napaka-active na. So, napaka-active na sa gawain ng Panginoon. Namulat siya, nagising siya sa katotohanan. Kaya yun po yung pinagandaan ko ng youth conference. Gusto ko nga rin po sana makasama. Kaya lang, wala talaga tayong ganun kalaking pondo. Kaya, Lord willing, next year makasama yung mga youth and makatulong itong monthly youth revival para po sa kailangan ng revival ng mga kabataan dahil lagi silang lumalaban, lagi silang bumabangon. So, meaning, kasama ng inyong lingkod, kaya kailangan nila ng laban talaga, revival. Kasi nakaka-train din talaga sa gawain ng Panginoon. Kailangan natin ng mga kasangga. And at the same time, may kita nila yung talagang excuse me, may kita nila yung talagang standard ng Baptist. May kita nyo yung mga buhok ng Baptist doon. Walang Korean doon, Kuya Bilog.
Walang Korean doon. Pag sinabing tabasin niyo yung buhok niyo, tatabasin talaga, uukaan kayo. Kapag ayaw niyo. Dito lang sa inyo maluwag eh. Pero baka pag nainis ako, ito na talaga gagawin ko. Uuka na talaga ako. Mapanod na kung mapanod. Sa school nga dati, high school, takot kami maukaan. Kaya ang gupit namin talaga napakalinis. Sumabit lang yung buhok mo dito sa tenga. Tatapyasan ka na dito para magtanda ka. Panot talaga yun. Ilang din kung titilisin na may panot ka. Pero sa simbahan, baliwala sa mga kabataan. Grabe. Kahit iba na ang henerasyon ng kabataan natin sa panahon ngayon. Okay? Amen. Kaya sana kabataan ng linggo sa inyo, matuto kayong makinig at sumunod sa inyong pastor. Okay? So yun lang po. Ayan. Pray natin mamaya yung anniversary. Tayo ulit. Awitin naman natin yung ating welcome song. God's Wonderful People. Para tayo po ay magkamayan. Awitin natin ang masaya ang God's People. Awitin ang mga ligtas. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Kamay na masigla. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pagkasal ng mga tanawin, pagkasal tuloy na. Tumayo kayo dyan. Pagkasama ko kayo, lagi sa Diyos ay mag-ibig. Kabayan yung bisita natin sa likod. Puso, ulit ko sa kayo dyan, mga bisita. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya, pagkasama ko. Teknikal, umikot kayo. Ay inang pagkasal ng mga tanawin, pagkasal din tuloy natin, puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo. Lagi sa Diyos ay umiibig. Amen. So God be the glory. Tayo bumakaupo na. Technical. Okay, hindi nakatambay lang. Hindi ko kayo pag may pagkakataon. Hindi yan tambayan. Okay. Amen. At memory verse. Ready na ba kayo? Kaya natin yung sa likod kasi ikot eh. Sabi ko, ikot kayo. Ngayon, hindi pa rin ikot. Okay. Unahin natin si Ate Lorraine. Memory verse. Wala. Bakit wala? Bakit wala ka nito? Nag-devotion ka ba? Kuya Bilo, wala ka rin? Ano kayang gagawin ko sa mo? Ha? Next week, tatlo na memory verse yung dalawa. Babalikan ko kayo next week. Tatlo kayo memory verse. Si Ate Lorraine at si Kuya Bilo. Chelsea. Mike. Okay.
tagumpay na lang. Yung inaano ko po rin na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinagkaloob na po ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Para po tayo ay maligtas, yung napako po si Jesus Christ, dapat kailangan ay kaya po ako naligtas kasi nilinis po ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Roll the verse. Pero the verse ay ano po kay ano. Yung memory verse ko po, Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Sabi po dito, wala daw pong imposible sa Diyos. Kung maniniwala po tayo at magtitiwala po tayo sa Kanya. Kahit po imposible mangyari yung pinag-pray niyo po, basta po matiwala po tayo sa Kanya. Amen. Praise God. Roll the verse. Salamat. Aking memory verse po ay nagagat po sa Romans 12:10. Be kindly, affection, one to another with brotherly love in honor, preferring one another. Ang natutunan ko po dito is dapat bilang magkakapatid daw po tayo sa Panginoon, dapat po tayo po ay nagmamahalan at nagbibigayan at hindi po nag-aaway-away. Kasi po hindi po yun lang po. Amen. Hold the verse. Amen. Roll the verse po. Sa verse ko ngayon, sa book of Ephesians, chapter 2, verse 8. Sapagkat kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos. So dito, sa verse na ito, ito'y patungkol sa biyaya ng Panginoon. Tayo, ngayon, naging malakas tayo. Yun ay isang biyaya sa atin yun. Binigyan tayo ng talino, marunong tayo magbasa at magsulat. Yun ay biyaya ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng talino sa pananampalataya. Naiwanan natin yung mga anumang karumihan dahil sa pamagitan ng kanyang biyaya, inalis tayo sa masamang gawain, sa masamang bisyo. Kung ano man yung dapat makamundong bagay na dapat natin talikuran,
yun ay napakalaking biyaya sa atin ng Panginoon. Dahil siya, ah, nagpakapako sa cross para tayo ay tubusin. Tinubos tayo, kumbaga, binili na tayo ng Panginoon. Wala na tayong dapat pag-alinlangan sumunod, kundi mananampalataya na lang tayo. Wala na tayong dapat babayaran. So, sa atin, napaka-blessing sa atin yun bilang pananampalataya. Sa verse na ito, yun po ang natutunan natin. Amen. Di ba lang ba? Amen. Salamat sa Panginoon. And bago ko makalimutan, may naisip pala akong strategy doon para uh, makaipon talaga tayo para sa youth conference ng mga bata. Pwede nyo gawin mga anak, di ba? Pwede nyo gawin yung magtatabi kayo ng mga bote baka sa papel. Tapos dali nyo sa junk shop mga papel. Di ba? Kahit pariya-pariya yun. Okay? Dapat hindi kayo mahiyain, makapalang mukha. Kasi dito sa Pilipinas, kailangan dito makapalang mukha. Kasi ang hirap ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa. Pag mahiyain ka, hindi ka ubra dito sa Pilipinas. Dapat makapalang mukha. Sanayin nyo lang ngayon. Hindi porket nangangalakal ka, mahirap ka. Gumagawa ka lang ng paraan para mabuhay. Okay? Strategy yung tawag. Okay? So, pwede nyo gawin yan. Katulad ni Chelsea, nag-depend. Pwede niya magamit, baka mabilis makakita ng bata. Kasi nag-depend. Amen? Pag-memory verse din ako sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10. He that loveth silver will not satisfy with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Tinuturo ng Bible verse na ito, yung contentment. Ang sumulat ng Ecclesiastes ay si King Solomon. Si King Solomon ay napakaraming pera, napakaraming babae. Pero tinuro niya dito, binanggit niya dito na kailangan ng tao marunong makontento. Dahil kahit gano'n makaraming pera, kung hindi ka kontento, hindi yung sapat. Hindi, kahit gano'n makaraming kayamanan, kotse, kung hindi ka kontento sa buhay mo, hahanap ka ng hahanap, pero hindi ka masasatisfy, hindi ka magiging masaya. Kaya, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay matutong makontento. Nakita ni Solomon na mayaman siya pero hindi pa rin siya kontento. Nakita ni Solomon na ang dami niyang asawa pero hindi pa rin siya kontento. Di ba? Nakita niya ang buhay. Nakita niya ang buhay ng isang tao hindi kontento. Papawasak, distraction, kasalanan ang pinaka-ilan. So yun po. Maraming salamat po dyan sa memory verse na yan at ito po'y naging encouragement sa akin, paalala sa aking buhay bilang isang mananampalataya. Ngayon po, so yung natawag ngayon, hindi na tatawagin next week. Okay? Bali si Ate Thea, hindi pa siya natawag, di ba? Una si Ate Thea, sunod si Ate Lorraine, 3, sunod si Kuya Philip, Ilog, 3 verse. Lahat yun, ipapaliwanag yung 3, Okay. Tapos, saka mag-roll the verse ng 2. Sila magtatawag ng 2 pa. Okay, so ngayon po, dapo tayo po sa pagbibigayan. Walang worship kung walang pagbibigay. Kasi ang worship, pagbibigay. Kaya, magbigay tayo sa Panginoon. Ano man ang naiabot natin, tithe, offering, o kung ano man, big promise, pagkaloob natin sa Panginoon sa gabi nito. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. Ipanalangin po ni Brother Noli ang ating pong pagbibigayan sa Panginoon at pagpalain ng Panginoon ang kamay natin mapagbigay.
Patuloy natin ang ating pagiging. Panginoon, dinadakila ka na. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Thank you po sa mga tao kapatiran, nagbibigay katapatan, Panginoon. Nawa itong aming salapi ay magamit sa inyong gawain. Hanggang hindi po nawala ito, Lord. Upang ito'y mapapatuloy sa gawain sa church na ito upang sa ibang church na makapag-support din kami sa ibang bansa, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang mga kapatiran sa anumang bagay na iyong kaloob. Ito ay ano po sa salamatan, Panginoon. Maraming salamat po sa ating Dalangin sa ating Jesus. God bless po sa ating giving. Amen. Salamat po sa gabing ito. Kasama ko kayo mga kapatid. Amen. At alam ko po na ang Panginoon po ang magpapala sa inyo dahil kayo po ay nagsakripisyo. Mga kabataan, nag-soul-winning. Salamat sa inyo. Ang Panginoon po ang magpapala sa inyo at mag-reward. Hindi nyo pa nakikita ngayon yung biyaya at yung reward ng Panginoon. But someday, makikita nyo yan. Akanibin nyo yan. Kung trabaho kayo, akanibin nyo lahat ng biyaya ng Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, siyang nagtatanim ng madami, ay aanin ng madami. Kung marami kang tinatanim sa gawain ng Panginoon, aanin mo yan someday. Sa pagtatanim, hindi ka agad umaani. Matagal magtanim, matagal magpatubo, matagal magpabunga. Pero ituloy-tuloy mo lang. Amen? Pag nag-umpisa ng bumunga yan, dahil tuloy-tuloy ka nagtatanim, tuloy-tuloy rin. Pero pag nagtanim ka, tapos tumigil ka, hanggang doon lang yung ani mo, may limitation. Kasi hindi mo tinuloy yung pag-aani ng nakaraan, ay yung pagtatanim ng nakaraan. Kaya dapat tuloy-tuloy ang pagtatanim natin sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat po sa inyo at kagalangan ng iyong lingkod na tayo magkakasama sa gawain ng pananalangin kasi po ito po yung ikakatibay ng iglesia. Okay? Baliwala po ang gawain kung wala pong pananalangin. Kaya dapat po ipapractice natin yung pananalangin. Sama-sama tayo sa pananalangin at para tumibay po tayo minamahal po na kapatid. So, sa linggo po ang aking pong mensahe ay patungkol po sa spiritual warfare. Last time, alam ko po na i-discuss ko na rin po ito. Ituro ko na rin po, but may nakita po akong mga factor patungkol po sa spiritual warfare at siyang nagaganap sa panahon natin ngayon. And kahapon, magkakasama kami nila Pastor Ira, nagkaming isang miyembro dun sa mission nila Pastor Mar sa Santa Maria, Bulac, Santa Maria. Okay, sa may Bulacan. And nakakalungkot yung nangyari doon sa bata. Sa ikukwento ko sa darating na linggo. It is because yung dun po sa tinatawag na spiritual warfare. Okay, binibiktima talaga na kaaway kung sino yung mga aktibo sa gawain ng Panginoon. So nakakalungkot, malalaman niyo po sa linggo, magiging part po siya ng message natin sa Sunday. Kaya huwag po kayong mawawala at sana po mapakinggan natin ng maigi. And mahal ko po ang mga kabataan na rito. That is why I am trying all my best para mapangalagaan sila, para parangalan at sila ay panalangin. So, mamaya ay mag-pray tayo ng mataimtim na pananalangin. Sasama natin sila sa prayer. Before that, let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 5. Matthew chapter 5, verse 38. Matthew chapter 5, verse 38 hanggang 42 sa mga susunod na verses. Okay.
Let's pray first. Let's pray. Panginoon, kami po nagpapakumbaba at nilalapit po namin dahil ng Diyos sa gabi nito ang inyong mensahe. Pakabalik ninyo nawa ito, Panginoon, ay pagsilbi itong aral sa bawat isa sa amin mula nito. Panginoon, inaalala ko po mga kapatiran na wala, naway sa susunod at sama-sama kami at mahalin namin, Panginoon, patuloy ang gawain ng pagpapanalangin, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang message. Bigyan niyo po ako ng talino. Anoint my lips. Anoint my mind, Panginoon, my heart. And naway pag-ibig ang lumabas sa aking bibig at ang inyong pong katuwiran at ang pahihinalan mula sa inyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So, itong verse na pag-aaralan natin ay maraming nakakaalam. Alam niyo po, ito pong verses na mga itinuturo ng Panginoon Jesucristo, simula pa po yung nakaraan na pag-aaral natin, ito po ay pagtuturo patungkol sa pag-uugali ng isang tao. Sa trait ng isang tao. Pag-uugali. Amen? Bakit tinuturo ng Panginoon na maging maayos yung character natin, yung pag-uugali natin, yung behavior natin? It is simply because tayo ay narito sa sanlibutan ito at hindi tayo dapat bumabagay sa kung ano ang ginagawa ng sanlibutan. Last time, we discussed about adultery and divorce na kung saan ay hindi pinapahintulutan ng Panginoon ang paghihiwalay. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon na yung isang masayang pamilya ay magkawatak-watak na ang layunin sa Satanas ay mangyari yung bagay na yun. Amen? Na kahit mga ligtas ay pwedeng maging biktima. At alam niyo mga minamahal na kapatid, marami akong kilalang mga mananampalataya na biktima ng ganitong bagay. Sila ay nakikipag-divorce, sila ay nakikipag-hiwalay, or maybe hindi man sila nakikipag-anak or nakikipag-divorce. Okay? Ang nakakalungkot, hindi sila magkasama sa isang bahay bilang isang mag-asawa. Amen? Bakit? Dahil nawasak ni Satanas sa kanilang tahanan. And hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa iyo bilang isang Kristiyano. Ang kalooban niya na magkaroon ka ng maayos na pamilya, magdesisyon ka ng tama habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Ayusin mo ang iyong lakad. Kaya ka bilang bata, tinuturuan ka na. Mag-pray ka muna. Huwag ka mag-pray ng specific person. Lord, siya na yung mahal ko. Siya na yung gusto mo na mabuta sa akin. Okay? Dapat ang ipag-pray mo yung kalooban ng Panginoon. And kung kapag ikaw ay nandun na sa right age, magugulat ka na lang. Ibibigay na siya agad sa iyo ng Panginoon. Amen? Basta habang ikaw ay bata pa, kailangan mong sikapin. Sikapin mo na mag-aral ka, okay? At matulungan mo ang iyong pamilya. Magnegosyo ka, o kaya ikaw ay magtrabaho. Amen? Bumili ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan. Diba? Yung mga pangarap natin, material, hindi masama. Pero huwag mong ilalayo ang Panginoon sa buhay. Amen? Huwag mong ilalayo. Ngayon, ang pag-aaralan natin, alam niyo po, napakahirap mga minamahal na kapatid na kapag ikaw ay nagawa ng masama, ay yung magpapatawad ka kaagad ng mabilisan. Napakahirap bilang isang tao. Tama po ba? And bilang isang Kristiyano, hindi tayo excuse dyan. Napakahirap din magpatawad kung ikaw ay nagawa ng masama. Amen? Amen? Masagi ka nga lang ng kunti. Nagre-react ka na agad eh. Diba? Gusto mo nang batukan eh. Nananadya ka yata eh. Diba? Amen? Tama po ba? Chelsea, Alay? Amen? Diba? At bilang isang Kristiyano, mananampalataya rin, napakahirap pagpatawad. Diba? Napakahirap din. Minsan niya, pag nakakasalubong mo yung kaaway mo, kaalitan mo, parang gusto mo na lang iluban ng daan. Dahil hindi kayo magkasundo, dahil kayo ay magkaaway. Pero, gusto ko pong makita nyo, hindi ko po kayo pinangunahan sa mga desisyon nyo sa buhay, lalo higit sa lahat sa pagpapatawad sa kapwa, sa kaaway, sa nakagawa sa atin ng hindi maganda. Okay? Pagkos, merong itinuro ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang pinakamagandang ehemplo ng pagpapatawad. Amen? Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nilibak, di ba?
papunta dun sa krus ng Kalbaryo, habang siya'y nagbiministeryo, ang ginagawa sa kanya, gusto niyang tukutin para ipapatay. Amen? Halos batuhin siya, halos pagsabihan siya ng hindi mga magaganda. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, love your enemies. Diba? Ano sabi dito sa verse 38? Ye have heard that it had been said. And verse 38 sabi, ye have heard that it had been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Okay, actually, ito pong verse 38, ito po ay batas. Okay, batas po ito sa Biblia. Okay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Amen? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo yun. Kung nagnakaw ka, puputulan ka ng kamay. Yun yung an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Okay? Pero bakit nilagay itong batas na ito, mga minamahal na kapatid? Nilagay ko ito, hindi para i-persecute yung tao na nakagawa ng kasalanan. Nilagay ko ito upang ang paggawa ng kasalanan ay hindi na mangyari. Grabe no, mga minamahal na kapatid, kung nabuhay tayo ng panahon ng Old Testament, baka wala ka ng wala na yung parts of the body mo. Diba? Wala ka ng kamay, wala ka ng paa. Diba? Kung nabuhay tayo ng Old Testament age, ubus na yung katawan natin, baka ulo na lang yung natitira sa atin. Dahil pinagputol-putol na lahat. Amen? Amen po? Yeah. In verse 9 today, but I say unto you that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, nor to him the other also. And if any man will sue thee at the law and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Tinuturo dito ng Panginoong Jesucristo kung paano tayo makikisama bilang isang tao. Paano tayo makikisama bilang tao sa kilala natin at gayon din naman sa hindi natin kakilala, mga minamahal na kapatid. At lalong masigit sa lahat sa kapatid natin sa Panginoon. Amen? Kung nasabi ka man niya, nagawa ka man niya na hindi maganda, patawarin mo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag daw dapat na ang layunin natin ay yung pagganti. Amen? Lalong hindi naman sinasadya yung bagay na nagawa sa iyo. Amen? Minsan makakabalita ka na chinichismis ka. Amen? Anong sinasabi mo? Bakit mo ko chinichismis? Amen? Amen? Tapos at mag-react naman yung isa. Anong chinichismis? Anong chinichismis? Wala naman ako sinasabing ganyan. Diba? Puso yan dito. Puso yan dito. Amen? Pag hinarap mo na yung isa, wala naman palang sinasabing ganon. May nagpakulo lang para mag-away lang yung dalawa. Amen? So, anong kailangan mong gawin? Di ba? Dapat pag gano'n, magpakumbaba ka, alamin mo muna yung buong kwento. Amen? And kung napagsabihan ka na hindi maganda doon sa chismis, harapin mo siya, kausapin mo siya. Kapatid, nasaktan ko sa sinabi mo, nalalaman ko. Ito ba yung totoo? Amen? Di ba? Ito ba yung totoo? Kung ito man ay totoo, kapatid, sana huwag mo na yan gawin. Amen? Amen? Diba? Sana ayusin mo. Amen? Hindi yung mag-aaway agad kayo. Diba? Para kayong aso. Parang pusa. Amen? 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 Mamaya paglabas ko naman magpapato ka. Amen? Parang, alam nyo, ilang beses natin itong pinag-aralan pero ewan ko ba? Bakit ganun tayo? I wonder why. Kung bakit ganun tayo. Amen? Diba? Mga minamahal, mga anak, okay? Huwag tayong maging ganun kabilis sa pag-ganti. Pagpos ang Panginoon at siyang bahala. Maliit lang na bagay. Huwag na natin ikaganto. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Verse 43, ye have heard that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thy enemies. Enemy. Diba sabi daw, mahalin mo ang iyong kapitbahay, kamuhian mo ang iyong kaaway. Verse 44, but I say unto you, love your enemies. Love your enemies. Bless them that curse you.
sinusumpa ka, amen? Sinusumpa ka, ipag-pray mo. God bless you. Diba? Ipag-pray mo siya. Diba? Ipag-pray mo. Lord, nawa yung taong ito, lumabot ang puso at dumating ang time, babahaginan ko siya ng iyong salita. Amen? Hindi yung sinumpa ka niya, babawian mo rin ang sumpa. Yung sumpa dito, pwede, yung mga hindi magagandang pananalita. Amen? Na minsan ang application nito kapag nandiyan ka sa labas, diba? Lalo kapag ikaw ay nakabihis, nakapustura ka, tapos aasarin ka ng mga tao sa labas, narayan na naman yung mga banal, diba? Diba? Yun yung application yan, mga minamahal, mga anak. Amen? Ngayon, ano magiging reaction mo kapag ganun? Diba? Isa sasabihin, pasimba-simba ka pa. Pero yung ugali mo naman, iba. Yung ugali mo naman, hindi maganda. Amen? Minsan, totoo yun eh. Amen? Pero kung hindi totoo, dapat huwag ka na mag-react. Pero kung totoo, huwag ka na rin mag-react. Ibig sabihin, bakit? Maaaring ginamit yun ng Panginoon para mag-isip ka sa katotohanan kasi totoo naman talaga. Amen? Di ba? Kasi totoo naman talaga. And then mag-react ka, makikipag-away ka, makikipagsagutan ka, magkamukha na kayo. Amen? Magkamukha ka na kayo. Kaya nga sa akin, pag may nang-away, hindi ko na pinapatulan kasi ayaw ko maging kamukha niya. Amen? Ayaw ko maging kamukha ng tao na yon na nakikipag-away sa akin. Sabi nun, bless them that curse you. Sinagsabi ang Panginoon, do good to them that hate you. Yung may ayaw sa'yo, yung parang ginagamit ka lang para sa kapakanan niya, gawan mo ng mabuti. Dahil sabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti. Sabi dun sa Proverbs or sa Psalms ba yun, kapag ginagawa mo yun sa taong yun, nilalagyan mo siya ng baga sa ulo. Ibig sabihin, nakukonsensya siya, bakit ko ba ginagawa ito sa taong ito? Ang buti niya pala, ang bait niya pala, dahil doon makakapag-build ka pa ng relationship, makakapag-build ka pa ng friendship. Amen? Diba? Mawabawasan yung kaaway mo kapag ganun yung ginawa mo. Hindi katulad kapag magagalitin ka, palaaway ka, mga minamahal. Diba? Parang ayaw mo nang lumabas ng bahay. Bakit takot ka? Kasi anytime, pwede kang barilin. Pwede kang batuhin. Kasi dami mo kaaway. Pwede kang sabunutan. Diba? Pwede kang gawa ng hindi maganda. Takot ka. Dahil ikaw rin naman ang pagkatawan kung bakit marami kang kaaway. Amen? Diba? Dapat alisin natin yan sa ating isipan, sa ating puso, yung pagganti, yung pakikipag-away. Lalo ikaw ay isa ng Kristiyano, di ba? Salt and light of the world. Asin at ilaw ng sanlibutan, dapat wala na sa iyo yan. Ang makikita sa iyo yung magagandang bagay na kalooban ng Panginoon Kristo. Amen? Pray natin. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Ano sabi ni Jesus nung siya ay napako sa krus? Nag-pray siya. Ano yung prayer ni Jesus Christ nung pinako siya sa krus? Father, forgive them. Grabe, no? Nag-pray pa siya, pinako siya, hinampas siya, yung likod niya, yung buto, labas na. Yung laman niya, nagtagutay-gutay dahil sa pag-ampas ng mga Roman soldiers. Pero anong sabi niya? Father, forgive them. Pinubaran siya. Pinagtatawanan siya ng mga Roman soldiers, yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, pinagtatawanan siya. Pero anong sabi niya? Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. Alam niyo, mga minamahal, mga anak, kung sino yung sinasabi rin doon, kung sino yung kasama rin doon, bukod sa mga sundalo, bukod sa mga Hudyo, bukod sa mga Pariseo, kasama tayo doon. Yung sinabi ng Panginoon, Father, forgive them. Kasama tayo doon. Bakit? Noong una, ayaw naman natin kay Jesus Christ. Diba? Kasama tayo doon, mga minamahal na kapatid. At yun din ang nais ng Panginoon na patawarin natin yung ating kapwa. Amen? Amen? Nakakapag-build ka ng relationship. Pagkukulat ka, yung dati mong kaaway, dahil hindi mo na pinapansin at pinag-pray mo siya, magugulat ka, magkaibigan na kayo. Amen? Amen? Diba? Naalala ko dati, dito, mga bata, ang tataray ng mga bata dito. Grabe, buti ngayon, hindi na. Amen? Buti ngayon, mababait na. Diba?
Bakit? Binago ng Panginoon at mga anak. Ituloy niyo yan. Ituloy niyo yan bilang ligtas. Amen. Konti na lang nakikita ko sa inyo. Yung pikunan na lang, tapos yung away-away, yun na lang. Yan, tuloy-tuloy lang. Mawawala rin yan. Ipag-pray. Ipag-pray niyo sa Panginoon. Ngayon, kapag ikaw, makinig kayo. Pag ikaw, ginawa ka ng masama, pag-pray mo agad siya. Pag-pray mo agad siya. Diba? Pinampas ka, nag-trip sa'yo, pag-pray mo agad siya, Lord, itong tao na ito, mahal ko to sa Panginoon, naway magbago na ang ugali niya, hindi na maging ganyan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Diba? Huwag mo ipag-pray, Lord, sana madapa to. Diba? Sana mabilakukan to, magkasakit to. Diba? Ano sabi ng Bible? Bless them that curse you. Amen? And pray for them that despitefully use you. Ginagamit ka lang, pag-pray mo sila, amen? Persecute ka, di ba? Di ba nila i-persecute ka? Cute ka naman, di ba? Persecute. Hindi na nakuha na. That, verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven. Di ba? Pagpalaaway ka pala, pagpalaganti ka pala, hindi ka titignan ng Panginoon bilang anak niya. Kumbaga mahihiya sa, ano ba naman itong batang ito? Diba? Di ba ganun yung mga magulang? Papahawak na lang sa ulo. Napapakamot na lang. Ano ba naman? Tinuro mo na. Pero ganun pa rin. Paulit-ulit na lang. Nakakahiya. Diba? Parang anong lalabas doon mga minamahal, kinakahiya tayo ng Panginoon. Naanak ko ba ito? Yan? Diba? Mahilig sa away, mahilig sa gulo. Anak ko ba ito? Amen? Minsan, dinadaan pa sa social media, dinadaan sa My Day, dinadaan doon yung, alam mo yung sa messenger, yung may nakasulat doon, yung mga emotion mo, pinaglalabas mo na doon. Alam na ng buong mundo yung buhay mo, kung anong nangyayari sa buhay mo. Meron akong friend sa Facebook, nag-quit na pastor, lahat ng problema niya, nilalagay niya doon, nung nag-iwalay sila ng asawa niya, nung nag-aanap na siya ng trabaho, nag-quit siya bilang pastor, nilalagay niya doon. Sabi ko na, kaya naman yung pastor na to. Di ba nakakaya, binobroadcast mo yung buhay mo na dapat ilapit mo sa Panginoon, hindi yung ibobroadcast mo pa. Amen? Sinisiraan niya pa yung asawa niya doon sa social media. Hindi maganda. Amen? Hindi yan gawain ng ligtas. Nakakahiya yan sa Panginoon. Pinakahiya tayo ng Panginoon kung ganyan tayo. Amen? That they may be the children of your Father which is in heaven. Anak ka ba ng Diyos? O huwag mo gawin yung bagay na yun. For He maketh His sun to rise on the evil and the good. On the good, pinapasikat yung araw sa mga masasama. Atas ang Panginoon sa mabuti at sa masama. Dapat maging ganun din tayo. And He sendeth rain on the just and on the unjust. Pinapaulan niya sa mga matutuwid at kaya hindi sa hindi matutuwid. Okay? For if you love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? Sabi doon ng Panginoon, no? Kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, anong reward ang magkakaroon ka? Grabe, no? Naglilingkod ka pala dito sa Panginoon dahil mahal mo lang yung mahal mo. Sabi ng Panginoon, ano kayang reward ang ibibigay ko sa iyo? Dahil mahal mo lang yung nagmamahalan sa iyo yung minamahal. Kumbaga, sabi ng Panginoon, kumbaga sa isang magulang, bibigyan ko ba ito ng mataas? Dadagdagan ko ba yung baon nito? Kasi, pasaway naman itong anak. Diba? Parang hindi naman nagsisikap sa pag-aaral, parang pasubulero naman, dadagdagan ko ba ito ng baon? Parang ganun sa Panginoon. Diba? Sasabihin ng Panginoon, ano ba yung reward ibibigay ko dito? Kasi yung basimba, umaawit ka sa choir, tumutugtog nga, pero ugali naman, gano'n pa rin. Walang pagbabago. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, yeah, for if you love them which love you, what reward have you? Anong reward ang meron ka? Do not even the publicans the same? Diba? Kumbaga, ang sabi dito yung publicans, pakitan tao lang. Pakitan tao. Pagkaharap, mabuti ka. Pagkalikod, nandun lang, para ka ng tigre.
pating. Yan. Plastic ka. Hypocrite ka. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Verse 47, and if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? Yung binabati mo lang yung kapatid mo, yung mahal mo, yung kakilala mo, at yung ibang tao hindi, tinatarayan mo, sinusungitan mo. Diba? Sabi ng Panginoon, plastic ka. Hypocrite ka. Sakit, no? Sakit, no? Hindi ako nagsabi niyan. Panginoon. Huwag kayong magagalit sa akin. Speaker lang ako ng Panginoon. Pinadala lang ako ng Panginoon. Amen? I interpret the Word of God according to His wisdom. Amen? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Maging perfecto ka katulad ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, gayahin natin ang Panginoong Kristo. Huwag mong gagayahin yung katabi mo. Kasi pag ginaya mo yung katabi mo, may kahinaan yan. Huwag mong gagayahin si ate dito sa gawain. Huwag mong gagayahin si kuya dito sa gawain. Okay? Huwag mong gagayahin, lalo hindi sa lahat si pastor. Dahil lahat tayo may kahinaan, ang gagayahin natin si Jesus Christ. Amen? Dahil si Jesus Christ, wala siyang ginawang kahit anong uri ng kasalanan. Amen? At nasa Kanya ang buong pag-ibig. Nasa Kanya ang buong pagpapatawad. Amen? Kaya siya ang ating dapat gayahin. Amen? Sa gabing ito, meron kang galit, meron kang kaawa, may gumawa sa iyo na hindi maganda. Ilapit mo siya sa Panginoon, ipag-pray mo siya, i-bless mo siya. Amen? Ang panalangin mo na naway magkabati kayo, magkakayos kayo. Amen? Bakit? Dahil yung kalooban ng Panginoon na maging maayos din yung puso mo. Amen? Sabi nga, ang pagpapatawad ay hindi para doon sa tao na yun na pinatawad mo. Yung pagpapatawad ay para sa iyo. Para ikaw ay gumaling, uminom ang iyong puso. Amen? Kahit gano'ng kabigat ang nagawang kasalanan, katawan, yung nakausap yung kahapon doon sa meeting namin na Pastor Ira na bata, ang turo sa kanya ng pastor na kasama namin, patawarin mo yung nagawa sa iyo na hindi maganda. Alam nyo, sa linggo malalaman nyo kung ano yung kasalanan na nagawa din sa bata. Sobrang bigat. Pero alam nyo, ang payo ng isang pastor, anak, patawarin mo yung nagawa sa iyo ng kasalanan. Patawarin mo. Then, napaka-bigat yung nangyari dun sa bata. Diba? Ang hirap magpatawad. Diba? Lalo sa panahon natin ngayon, umiiral yung pride. Umiiral yung pride. Pero dapat pairali natin yung turo ng Panginoon. Forgiveness. Amen? Forgiveness. Pagbibigay. Pagmamahal. Yan ang ating unahin. Tayo pinawagin sa Panginoon. Kapila namin Diyos. Salamat po sa inyo pong mensahe napakaganda sa inyong salitang nagbigay ng liwanag sa amin kung paano namin ituring ang aming kapwa, lalo ang aming kapatiran, ang mga kamag-anak namin, pamilya namin, ang mahal namin sa buhay, ang mga kaibigan namin, at sa darating na pasukan, mga kaklase namin, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, na kami po ay maging mabuting Kristiyano, maging mabuting pananampalataya. Tulungan niyo kami maging mapagpatawad. Tulad ng sabi mo sa inyong salita, na dapat kami magpatawad ng 70 times 7. Ibig sabihin, dapat palagi kami magpapatawad, palagi kami magpakumbaba, mapagmahal, at paunawain. Dahil ito po ang paraan upang sila ay aming makabot at makilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay. Upang maligtas din po ang kanilang kaluluwa. Tulungan niyo kami maging isang Kristiyanong totoo, tunay, at mabuting Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Sa kakilaan nito, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon for the glory sa kanya pong salita. At ngayon po ay dako tayo sa panalangin. Paigot po tayo mga kapatid.
Ikot po tayo dito, sama-sama tayo. Amen. Sa mga kapatid natin na wala sa aming kalagitnaan, naway sa susunod na Wednesday ay makasama namin kayo sa prayer meeting. Okay, so pag-pray natin ang Israel and ang Philippines. Nakapanood naman siguro kayo ng balita. Alam niyo po, hindi po maganda ang gera. Sobrang po. Hindi man tayo mamatay sa gera, mamamatay tayo sa gutom. Okay? Baka maging zombie po si Chelsea. Alam nyo, dito sa atin sa syudad, ang hirap dito maghanap ng pagkain. Puro solento. Grabe. Kaya, mapalag yung mga nasa probinsya, pwede sila magtahi. Hindi sila magugutom mo. Pipitas lang sila ng mga gulay, makakain na nila yun. Dito, alam nyo, pwede mangyari yung tinatawag na yung cannibalism. Pag may gera kasi nagkakaroon ng cannibalism. Dahil wala ng pagkain. Lalo na dito tayo sa city. So, yung cannibalism, kahit hilaw na karne, kakainin mo na. Hindi luto. Halimbawa, wala na talagang makain. Kakain ka na ng kapwa mo ka. Yan yung sobrang gutom mo. Kain ka ng buhay na aso, buhay na manok, buhay na pusa. Yan yung cannibalism. Huwag na ako mangyari itong gera. Lalo tayo ay nasa syudad. Okay. Pero ang encouragement ay sa mga documentary na nababasa ko. Wala pang naipanalong gera ang China. Wala pang naipanalo. Pero kung titignan nyo yung mga arsenals nila, yung arsenals, yung mga armas nilang pang-tigba, napakarami. Compare noong 1980. Mga 1980, wala talaga silang mga malalakas na armas. Pero ngayon, napakarami nilang malalakas na armas. Pinadami talaga nila. Kaya, hindi man sila manalo sa gera kasi mahina ang strategy nila sa war. Pero, sira naman ang Pilipinas. Hindi nga sila manalo, sira naman ang Pilipinas. Wasak-wasak ang Pilipinas. Dahil sa mga naglalakihan nilang mga atomic bomb na mga kasinlaki ng mga sasakyan. Okay? So, kaya pag-pray natin, ang Israel, patuloy silang ginigera. Ang balita ko, noon Hamas ang matindi nilang kalaban, ngayon Hezbollah. Hezbollah naman. Sa taas yata yung Hamas, sa baba yata yung Hezbollah. Sa baba naman yung pag-atake. So, ang Israel, hindi nila na-experience yung gutom. Kasi malakas sila eh. Nadidepensa nila yung bansa nila. Compare sa Philippines. Okay? Maraming butas sa Pilipinas. Maraming pwedeng daanan sa Pilipinas kasi island tayo. Okay? Kaya, mahirap. And, kaunti yung mga sa mga boundaries natin, kakaunti yung mga dyan. Yung mga, kumbaga, katulad sa Israel, yung mga pang-protect nila sa missiles, yung mga radars, kaunti. At yung karamihan pa dito, US pa, yung may mga ganong equipments sa US pa yun. Paano kung hindi gamitin ng US pag pinera tayo, di ba? Kasi wala na, pasok na yung mga inject dito sa Pilipinas. Okay? Kaya yung pag-pray natin. And pag-pray din natin ang mission giving natin. Salamat sa Panginoon, last month ay nakapagbigay tayo. Pero nag-negative tayo mga minamahal na kapatid. Okay, kaya
pagsikapan natin, commitment natin, lagi natin naaalala. Second year mission anniversary, prepare natin ang program, food, love gift, kaligtasan ng kaluluwa ng mga bisita, at ang maayos na panahon. Yan. Pray natin yung skip, di ba? Naway makumpleto nila yung skip. Yung song natin, medyo okay na. And sa Sunday, sa Sabado, kailangan okay na yung ano na, what faith does. Yung May the Lord find us faithful, okay na. What faith does na lang ang hindi pa okay. Hindi pa complete. Okay? Pray natin yan. Kung mapapansin mo sa picture, no, may nawala. Sino kayong sunod na mawawala? Yung magiging gray yung kulay niya. Okay. Sino kaya, no? Hindi natin pinapanalangin, pero alam nyo, ganun talaga ang buhay ng pananampalataya, lalo pag nagpabitag ka kay Satanas. Nagpahuli ka kay Satanas. Kaya sana naman, nung nag-umpisa dito, may nawala. Nung first anniversary, may nawala. Tapos pagkatapos ng anniversary, may nawala. Ngayon kaya, sino mawawala? Ikaw kaya? Yun yung tanong eh. Ikaw kaya? Kaya tanong mo sarili, ako kaya? Sana hindi. Sana hindi. Okay, kasi sayang naman reward mo. Kung mawawala ka dito, dapat papunta ka sa ibang baptist. Kung mawawala ka dito dahil lumipat ka ng tirahan. Yun yung magandang pagkawala sa simbahan. Hindi yung backslide ka, rebelde ka. Yun yung mahirap. Okay? And pag-pray natin ang youth anniversary sa August, Brother Lex, in-adjust na natin ang August 25. Sunday. Sunday. Ang July kasi, Sunday, August 25. Kasi meron po tayong joint youth revival. Hindi ko rin pala nalagay dito. May isa pa tayong August 21 kasi may revival. Holiday yun, diba? Kaya yung sa grupo namin nila Pastor Ira. Okay? Kaya i-adjust natin ng August 25, tapos gagawin natin maghapon. Simula simula 1:30 hanggang alas 6 ng gabi yung revival ng youth. Siyempre kasama rin po dyan lahat ng mga adult. Magkakasama po tayong lahat dyan. Okay? And youth revival sa July 28, kala Pastor Ira. Sa August 21, hindi ko maalala kung saan ang youth revival. Kasi paikot na po yung youth revival. Iikot na po doon sa mga ka-fellowship natin, mga churches. Kaya pag-pray natin ito, kailangan na talaga. August 20. August. Tama. Yung youth anniversary yung 25. Dito. Youth anniversary dito. Kasi yung August 21, may pupuntahan tayong youth revival. Interchurch youth revival sa grupo namin na Pastor Ira. Tapos pero ngayon July 28, meron ulit yan. Kasi buwan-buwan na yung mangyayari ng youth revival. Buwan-buwan na siya. Iikot sa mga iba't ibang churches dun sa grupo natin. Pastor Ira. Bali sa July 28, meron din ulit. Ayan, sa katapusan. That's Sunday yan. Meron yan. Youth revival. Okay? Kaya pag-pray natin, kailangan natin ng may mga kalakal pa kayo. May kalakal pa kayo mga anak. Gagawin natin lahat para magkaroon ng pera, para may pamasahe tayo. Okay? At magtulungan tayo. Diba katulad ni Chelsea, nagbibenta siya. Diba?
Alay, nagpipilo-pilo. Si, si Pilo-pilo. Ayos yan, ayos yan. Kita kayo. Pumili. Okay, sige. And next year, Youth Congress, kasama tayo sa may Santa Rosa, Laguna. That is June 2025. And mag-iipon tayo, kaya magkakaroon tayo ng pagkansya. So, maaaring sa Sunday, umpisa na natin ito. Mag-iipon tayo dito. Kada isang youth, ilan lahat ng youth, Kuya Alex, na-baptized and saved, na active. Ilan dito? Ilan lahat? Gagawa tayo nito. May 7 na ako nito. Kulang na lang ako ng mga 8. Kaya sana bigyan niyo ako ng ganito. O kaya yung garap ko ng stick ko. Okay. Kasi ang goal natin ipunin dito ay 1,000 pesos. Okay? 1,000 pesos. Ilalagay natin dito. Okay? Ayan. Youth Congress yan dun sa may Santa Rosa, Laguna. And pag-pray din natin yung mga adult. Pag-pray natin. Pag-pray natin yung may mga karamdaman. Alam ko, si Thea ay dinala sa tala kasi yung sa UTI yan, masakit yung tagiliran niya. Pero kung dito yun, di ba dapat sa likod? Kaso lang dito. Pwede appendicitis yung pag dito. Pwede. Pag sa likod yung wala ko dyan. Alright, and si Princess Erica, kasi may sugat daw siya sa paa. Tapos parang nag-open. Kaya kailangan tahiin. Pupunta rin sila yan. Pumunta na yata sila sa ala. Tatahiin. Sila Paco yata siya. Kaya tatahiin na. Okay. Ayan. And pag-pray natin ng mga youth, mga kapatid, huwag tayo magsasawang panalangin ng mga kabataan. Lahat naman tayo ay nasa battle, spiritual battle. Pero mas matindi ang pinagdaraanan nilang battle. Kasi tayo mga adult, alam na natin kung paano, alam na natin kung baga ano na tayo, mga general na tayo. Sila mga ano tawag ko yung mga pinag-upload, mga private pa kayo. Kumbaga, mga adult, mga general na yan, mga 5-star general, mga lieutenant, mga colonel. Kumbaga, sa isang gera, alam na nila yung gagawin pag may gera. Kayo, private, kumbaga, first time yung pala may experience yung gera. Eh, spiritual warfare to. Kaya, dahil first time yung ma-experience, pwede kayong tamakan, pwede kayong bumagsak. Pero maganda, hindi kayo bumagsak. Diba? Kaya nga may tinatawag na promotion. Pag natira kang buhay ka sa gera, mapopromote ka nun. Okay? Mapopromote ka. Tataas yung rango mo. Okay? Ganon din sa inyo. Tataas yung rango mo. Tataas yung reward din sa langit kung magpapatuloy kayo at hindi kayo magpapadala sa atake ng away. Okay? Kaya pag-pray natin ng youth, ayan, yung prayer partner natin sa dulo na. Sa dulo na yung prayer partner. Ano po? May mga ano pa po ba tayo? Prayer request na isala natin? General. Kasi mamaya may prayer partners tayo. Ano pong i-pray natin in general? Meron pa kayo gusto isama? May mga sakit? Okay, pag-pray natin yung nalalapit na rin na pasukan. Ayan, paghahanda ng mga estudyante, pagbili ng mga gamit, bagong gamit, diba? Pag-pray natin. Okay? So, tayo na po yung manalangin.
Let's pray. Ang kaintin sa ating Panginoon, tayo po'y haharap sa kanyang luklukan ng hanggang pag-awa. Let us pray. Diyos naming makapangyarihan, dakila, apat, Diyos ng pag-ibig, ng katuwiran. Sa gabi ito kami po ay nagpapakumbabang umaharap sa luglukan ng trono ng kabag at biyaya mo, Panginoon. Nakalugdan niyo nawa ang aming mga buhay. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Patawad sa kapagkukulang, patawad sa isipan na hindi maganda, sa puso, sa mga pagkukulang namin sa pananalangin, sa pagkukulang namin sa pagbabasa ng iyong salita, sa mga disobedience namin, Panginoon. Madali kami makalimot, madali rin kami magsawa, Panginoon, at hindi kami mapagpasalamat sa lahat ng biyaya mo. Pagkos minsan, kami ay nag-ederek na mo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, naway pakaayusin niyo po ang aming puso, ilagay mo sa kalooban mo, aming banal na espiritu, kayo ang siyang kumilos sa aming buong buhay. At sa gayon, hindi po kami, Panginoon, kung maliliwas kami sa paggawa na hindi maganda, Panginoon. Dakilang Diyos, bilang Macedonia, bilang gawain na inilagay niyo po sa lugar na ito, bilang inyong lingkod, kami po'y lumalapit sa inyo, papakumbaba. Inilalapit namin ang mga kailigang panalangin na ang aming naisin, layunin mo siyang maganap sa mga bagay na ito, Panginoon, na itutulog namin sa iyo. Inilalapit namin ang bansang Israel. Dalangin namin ang pagprotekta niyo sa bansa at pagpigil niyo sa paggawa ng kaaway. Pagpalain niyo po ang bansang ito, dalangin po namin na ang mga tao dito ay makapakinig ng iyong salita, maligtas po, Panginoon Diyos, ang kanila pong mga kaluluwa. At naway ang Macedonia ay patuloy na maging supporter sa bansang ito, Panginoon, sa pagbibigay ng financial support, Panginoon, at patuloy po kami. And then po sa world evangelization, sa ibang panig ng mundo, patuloy kami makapagbigay ng hindi sa Pilipinas. Lord, nilalapit namin ang bansang Pilipinas na kami ngayon ay kumakaharap sa panghamon ng bansang China. Panginoon, pigilan niyo po ang kanilang masamang balak, ang kanilang masamang layunin. Proteksyonan niyo po ang aming bansa, Panginoon, mula po sa nakaabang na giyera, Panginoon. Hindi nawa ito magtagumpay, makabag ka sa amin, Panginoon. Maraming mga bata ang maapektuhan, maraming magugutom. Panginoon, makakabag ka. At tulungan niyo kami na magpakumbaba, Panginoon, sa inyo bilang mamamayang Pilipino. Marahil, kahit kita mo, dakilang Diyos, ang kasalanan ng aming bansa. Patawarin niyo po. Naganap ang korupsyon sa aming Panginoon. Hindi lang sa aming gobyerno, simula pa lang sa eskwelahan, simula pa lang sa tahanan, nag-uumpisa ang korupsyon. Panginoon, patawarin niyo po. Naway, tulungan niyo po na ang aming bansa ay makabago. Yari yan ang pinapasang SOGI, ang LGBTQ. Kaya maraming nagagalit ka sa aming Panginoon. Yari yan ang pinapasang divorce. Kaya marahil ang pagtingin mo sa amin ay hindi na ganoon katulad ng dati. Ngunit, Panginoon, hinihiling namin ang pagpapatawad sa aking mga kababayan, Panginoon, patawarin niyo po kami. At kahilingan namin na bigyan niyo po sila ng malinaw na kaisipan na ang mga batas na ito, mga immoralities, Panginoon, ay hindi makapasa sa aming pong bansa, Panginoon. Pigilan niyo po ito. Bigyan niyo po ng talino ang aming mga opisyal sa aming bansa, mga senador, mga congressman, Panginoon, ang aming presidente. Bigyan niyo po ng talino ng sa gayon, hindi po magpatuloy yung mga masamang bagay na yan, ang korupsyon sa aming bansa, ang pandaraya sa aming bansa, ang pagbibenta sa aming bansa, Panginoon, papunta sa ibang bansa. Pigilan niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito. Kahabagan niyo kami mga Kristiyano. Kami po'y naglilingkod sa inyo, nagpupuri sa inyo ng tapat. Away tignan niyo kami, Panginoon. Huwag lamang ang mga taong masasama na rin, Panginoon. Patawarin niyo po sila
at naway ganahin po na ibaligtas po ang kanila pong mga kaluluwa. Dakilang Diyos, nilapit po namin ang Macedonia na patuloy kami maging giver, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo, sa Israel. Tulungan niyo kami na maging giver kami. Yung faith promise namin ngayong buwan, pakompleto po namin, Panginoon. Ilang buwan na rin po kaming negative, Panginoon. Naway ngayong buwan na ito ay maging sapat at ma-hit namin yung goal at maging sobra pa. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po na maging daluyan kami ng pagpapala para sa inyo pong mga misyon, Panginoon. Makapagbahagi ng salita. Kayo pong padala sa mga saradong bansa ng mga misyonary, babae at lalaki, Panginoon. Maging dito sa aming bansa, Panginoon, gamitin niyo po kami mga Pilipino, mga Baptist, mga Christian, upang ipahayag, ipalaganap ang iyong salita sa buong mundo. Panginoon, nilalapit din namin ang aming nalalapit po na second year mission anniversary this coming 21st of July, Panginoon. Pagkalain niyo pong programa, maging matagumpay nawa ito, Panginoon. Ang pagkain ay maging kompleto, maging sapat sa lahat ng bisitang darating, Panginoon. At yung love gift namin sa mga pastors, maging kompleto rin nawa ito. O ninyo kung sino ng mga bisita namin, Panginoon, ay makarating sa gawain po na iyan, Panginoon, sa pag-celebrate namin, Panginoon. Kasama namin sila sa pag-celebrate, makapag-invite din kami ng mga kaluluwang walang pagkakilala sa inyo, Panginoon, upang maligtas ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Magligtas ka sa araw na iyon, dakilang Diyos, at yung mga kaluluwang yan ay inaalay po namin, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At talagang po namin ang maayos din po na panahon na ngayon hindi po umulan. Maging mapayapa ang araw, maging maayos po ang lahat. Dahil po namin na matugunan ang mga pangangailangan pa namin, Panginoon. Yung mga kailangan pa namin bilihin, i-prepare, Panginoon, kayo po siya magkanood. Kayo hindi po nawa ang mga kapatiran, ipadalo niyo po sa kanila ang biyaya, ang sa gayon, matugunan lahat ng pangangailangan. Kulang pa kami sa pagkain, lagi sa pastor, kulang pa kami, Panginoon. Naway gamitin niyo nawa ang mga kapatiran na ito upang mapunan ang lahat po ng pangangailangan. Sa iba pa pong preparasyon, kulang pa kami, Panginoon. Marami pa. Ngunit kami po nagtitiwala sa iyo, sa biyaya mo, Panginoon. Sapagkat alam namin na hindi niyo po kami pabatala. Lord, dinalapit din po namin ang youth anniversary this coming August. Pakatagumpayin niyo ito, Panginoon. Merong youth revival sa July, ay sa August sa mga susunod na buwan. Youth Congress next year, 2025, and may pag-iipunin kaming key. Naway, Panginoon, i-bless niyo po ang mga gawain na ito para sa mga kabataan. Sapagkat, Panginoon, sila yung nasa front line, sila yung nasa unahan ng gera, sila yung mas naaapektuhan, sila yung mas napapagod, sila yung mas nauuhaw, sila yung mas nagugutom, sila yung mas nagsasakripisyo, Panginoon. That is why mas mabilis silang bumagsak. Dahil minsan, Panginoon, ang kaaway, ginagamit ang opportunity na sila'y pagod at atakihin sila. Pagod sila spiritually, Panginoon. Naway makatulong itong mga revival na ito. Matulungan namin ang mga batang ito na maging matibay, maging matatag sa kanilang spiritual na pamumuhay, sa kanilang pananampalataya. Panginoon, hinihiling ko, hindi na nawa mabawasan ang aming bilang, pagkos madagdagan pa, Panginoon. Dagdagan sa adult, dagdagan sa mga kabataan. Maging matibay sila, Panginoon, ng mga batang ito. Sapagkat sila yung gagamitin ko, Panginoon, sa susunod na henerasyon. Sila ang mag-build ng gawain, Panginoon, na hindi namin matatapos. Sila ang susunod ng katuwiran dito, Panginoon, katuwiran nyo. Sila magtuturo ng kaligtasan sa lugar na ito kapag wala na kami. Kaya, Panginoon, iingatan niyo po nawa ang susunod na henerasyon na ito. Proteksyonan niyo po sila. Darating na naman po ang pasukan, Panginoon. Darayan na naman ang mga impluensya ng iba't ibang uri ng klase, Panginoon. Nawa hindi sila madala, hindi sila matangay. Bagpo sila'y maging asin at maging ilaw sa kanilang classroom, sa trabaho, saan mang lugar sila mapadpad, Panginoon. Sila'y maging asin at ilaw at magdulot sila ng kaligtasan sa kanilang kapwa. Mag-aaral, Panginoon.
Makita sila na sila'y kakaiba, sila'y iba, Panginoon. Makita sa kanilang kabutihan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Mag-reflect sa kanila ang Panginoon Kristo, Panginoon. Aming Ama, tulungan niyo po sila sa kanilang mga gastusin, kayo po magkaloob, Panginoon. At tulungan niyo po mapag-ipunan namin lahat ng aming iipunin. Bigyan niyo po kami ng talino kung ano mga bagay na dapat namin gawin upang maipon namin para na rin po sa susunod Youth Congress, Panginoon. At kayo po mag-provide din, Panginoon, para po sa monthly na revival, Panginoon, pamasahe, pagkain, kayo po mag-provide, Panginoon, Ama. Maging Ama dito po sa Mission House, kayo po mag-provide ng lahat ng pangailangan, pagkain, Panginoon, pagbayad ng ilaw, kuryente, tubig, at ayun pa po mga gastusin, Panginoon, na ginagamit dito, Panginoon, kayo po siya mag-provide sa amin, sa mga pamilya, dito po mga miyembro, kayo po siya mag-supply sa lahat ng pangailangan. Iparanas niyo po ang pagpapala niyo sa mga lalo higit sa lahat sa mga nagtatapat, Panginoon. Gamitin niyo pong daluyan naman ng pagpapala ang bawat isa po sa amin, katilang Diyos. Ang mga magulang na inilalapit namin sa inyo, naway maging matibay at maging matatag, Panginoon. Pakalakasin ang mga pangangatawan, pakitagayin. Pagpalain niyo po ang mga negosyo, mga trabaho na meron kami, Panginoon, upang kami po makatulong sa inyo pong gawain at magamit natin upang kami makasurvive, Panginoon, dito po sa mundo ito. Dalayan po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na hindi namin kasama, naway makasama namin sila sa susunod. Kung may mga kapatiran na may karamdaman, at Pertea, dalayan po namin ang paglunas mo sa kanyang karamdaman. Maging kay Princess, Panginoon, ang paglunas sa kanyang karamdaman. Sa mga kapatiran ng hihina at lalamig, iyahon niyo po, Panginoon, mula doon sa putik ng kasalanan, sa pagkalubog, Panginoon. Sawayin niyo po ang gawa ng kaaway. Amin naman, na siyang kumikilos sa bawat isa. There are portals kung bakit na-invite namin ang kaaway. This coming Sunday, we will going to discuss yung bagay na yun. Naway, Panginoon, alisin niyo po sa amin yung mga bagay na yan. Pakatibahin niyo po kami bilang isang mananampalataya. Sinasaway po namin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ang paggawa ng kaaway na nasa aming isipan, nasa aming puso, nasa aming pagkatao, or maybe na doon siya sa tahanan namin, Panginoon. Maaaring katabi namin ang kanilang mga inilagay doon sa tahanan namin. Panginoon, alisin niyo po. Sinasaway po natin. Alisin niyo po sa mga tahanan ang mga pagkilos ng kaaway, yung mga strongholds na nilagay ni Satan, yung mga pupon niya na inilagay doon sa mga tahanan upang mabilis siya makapasok sa tahanan. Naway maalis po yan, Panginoon. Mataboy yan. Tulungan niyo kami, maging matalino kami bilang sa Kristiyano. Mataboy po namin yung mga nilalagay ni Satan na kami rin minsan na naglalagay kung hindi namin namamalayan. Hindi po kami aware sa bagay na yun. Tulungan niyo po kami this coming Sunday, Panginoon. Yan ang aming pag-aaralan. At naway, bakit Panginoon, dakilang Diyos, lahat ng member ay makapunta sa Sunday upang magpuri kami sa inyo, mag-worship kami ng totoo at tapat sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Kalooban niyo po na ang siyang mangyari sa lahat ng aming po pananalangin. Pag-ingat at pag-agubay ang igawad niyo sa bawat mga kapatid. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Mga kapatid, dahil kayo mag-play ng Christian song, Baptist song, sa bahay niyo, para umalis ang demonyo. Okay? Lagi kayo mag-play ng Christian song. Pag ang pinapatugtog nyo ay, makinig kayo, pag ang pinapatugtog nyo ay mga worthy song, pinapapasok nyo sa tanas. Dapat pinapaalis nyo ang demonyo sa bahay. That is why magugulat kayo, bigla na lang kayo mag-aaway kasi invite nyo si Satan. Kaya dapat paalisin nyo si Satan. That's biblical. In the book of Psalms, si Saul nag-retaliate siya nung tumutugtog si David ng heavenly music. Bakit? Saul is filled with evil spirit. Ayaw ng evil spirit ng awitin na papurit sa Panginoon. Ayaw niya. Umaalis siya. Nagre-retaliate siya. Kaya, yan, papalalimin natin yung pag-aaral natin. This coming Sunday. Kasi nababaliwala natin yun.
Minsan, magpapagod ka, lakas, di ba? Tumatagod pa yung bahay, di ba? Ayan, akala natin maganda pero hindi na pala, ini-invite na pala natin si Satanas sa bahay. Kumbaga, welcome. Di ba natutuloy? Okay, at ano ba gagawin natin? Mamaya, close muna natin tapos prayer partner and na-close ko na pala eh. Ngayon, prayer partner tayo. Prayer partner. Pagkatapos nun na, tapos na. Dismiss na tayo. Okay? At dismiss na. Prayer partner and dismiss na. Amen. At salamat sa inyo mga kapatid sa pakikipag-isa sa ating prayer meeting sa Diyos ang luwalhati. Amen. Ingat kayong lahat. God bless. Order mo, order na rin.